Ah, Alleluia, Alleluia. Balita sa inyo ngayoy, salita ng Panginoong iiral habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kaniyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kaniyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kaniyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban sa kaniyang sariling bayan at sa kaniyang sariling sambayanan." At dahil sa hindi nila pananampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Batiin po muna ang ating katabi ng magandang umaga. Ayan. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na si Jesus Nazareno po ay bumalik sa kaniyang sariling bayan sa Nazareth upang doon siya ay mangaral ng mabuting balita at doon nagturo siya sa sinagoga sa mismong araw ng pamamahinga. Marami sa mga taong bayan ang talaga namang namangha, nagulat at nabigla dahil sa angking galing ni Jesus Nazareno. Pero sa kabila noon, marami din ang tila baga hindi makapaniwala sa kanilang nakita at nadinig. Hindi sila makapaniwala sapagkat nakilala nila ang batang Jesus sa Nazareth, anak ng isang karpinterong si Jose at Maria. Kaya nga dahil anak ng karpintero,
minaliit agad nila si Jesus Nazareno at hindi nila tinanggap at hindi pinaniwalaan bilang anak ng Diyos. Kaya alam ninyo, para kay Jesus Nazareno, isang masakit at malungkot itong karanasan. Tignan ninyo, no? Mismong kababayan niya, mismong mga kakilala niya, hindi siya tinanggap at hindi siya pinaniwalaan. Di ba masakit iyon kung ang mga kaibigan, mga kamag-anak, ang mga kakilala mo pa, ang siyang unang tutuligsa sa iyo dahil ikaw ay nagdidebosyon, dahil ikaw ay nagsisimba, dahil ikaw ay may pananampalataya kay Jesus Nazareno. Masakit sa puso't kalooban. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, naging matigas ang kanilang mga puso. Ganito rin ang nangyari sa unang pagbasa. Hinirang ng Diyos si Propeta Jeremias upang maging propeta sa bayan ng Huda dahil ang mga tao lugmok na sa kanilang mga kasalanan at iba't ibang pagkakamali. Subalit, naging matigas pa rin ang kanilang ulo. Tahasang nilabag ang kalooban ng Diyos kahit nagpadala na ng propeta ang Diyos upang mamagitan sa kanila. At ano pang sabi ng mga tao? Si Propeta Jeremias, nababaliw ata. Ibig sabihin nun, hanggang sa huli, pinakinggan ng tao ang kanilang sarili at hindi sila nakinig sa turo at kalooban ng Diyos. Kaya tatlong mahalagang punto sa ating pagninilay sa araw na ito. Unang-una, huwag po sana tayong mabuhay sa mga sinasabi at paninira ng ibang tao. Mabuhay tayo mismong sa salita ng Diyos. Bakit po? Kung ang mga salita ng tao ang ating pagbabasihan, kadalasan masasaktan tayo, panghihinaan tayo ng loob, mawawalan tayo ng gana, at minsan mismong mga salita pa ng ating mga mahal sa buhay ang humahatak sa atin pababa. Subalit, ang paanyaya ni Jesus Nazareno, kung pakikinggan natin ang tinig at salita ng Diyos, tiyak yon, hindi tayo maliligaw at bibigyan tayo mismo ng Diyos ng iba yung pag-asa at kalakasan. Ikalawa, itinuturo din sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno na maging tapat tayo sa misyong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya't kahit masakit o mahirap na karanasan man, hindi nagpadaig, hindi nagpatalo si Jesus Nazareno. Patuloy ang kaniyang pangangaral, patuloy ang kaniyang pagpapagaling sa mga tao. Kung mapapansin ninyo, kahit hindi siya tinanggap ng kaniyang sariling bayan, hindi naman sinabi ni Jesus Nazareno, natitigil na ako sa mga sandaling ito dahil nawalan na ako ng mga gana. Yung mga kababayan ko, siya pa mismo ang hindi sumusuporta sa akin. Ano lang nangyari sa bayan ng Nazaret? Walang kababalaghang ginawa sa Jesus Nazareno dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya. At anong ginawa ni Jesus Nazareno? Siya ay lumipat sa ibang bayan upang doon ay mangaral at ipamalas ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya nga si Jesus Nazareno, naging tapat
hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng kaniyang buhay. Naging tapat siya sa pagsunod at pakikinig sa kalooban ng Diyos Ama. Ikatlo, tanggapin natin ng buong puso si Jesus Nazareno bilang ating Panginoon, Hari at tagapagligtas. Alam po ninyo, nakalulungkot yung mga kababayan mismo ni Jesus Nazareno, hindi tumanggap sa Kanya. Ang paanyaya sa atin, wag lang natin basta kilalanin ang salitang Poong Jesus Nazareno. Damhin natin at tanggapin natin siya bilang tunay na Panginoon, bilang tunay na Hari ng ating mga puso at tunay na tagapagligtas. Siya ang tagapagpagaling ng ating karamdaman. Siya ang magbibigay katuturan at kabuluhan sa ating buhay. Kaya palakpakan natin ng malakas sa Jesus Nazareno na siyang patuloy nagbibigay kaginhawahan sa atin, na patuloy na dumidinig sa ating mga panalangin. At si Jesus Nazareno, patuloy na gumagabay sa atin sa araw-araw. Alam po ninyo, mayroong mga pag-aaral na nagsasabi, no? Bakit daw ang dami-daming tao lagi dito sa tahanan at dambana ni Jesus Nazareno? Ayon sa ibang mga pag-aaral, sinasabi nila, hindi naman dahil maraming hinihingi ang mga tao. Higit sa paghingi, marami ang patuloy na bumabalik sa tahanan ni Jesus Nazareno dahil marami sa kanila ang nagpapasalamat na dahil dininig na sila sa kanilang mga panalangin. At totoong-totoo naman, marami sa inyo ngayon, madaling araw pa lang, gumigising na. Hindi upang humiling lang sa Poong Jesus Nazareno, kung hindi higit sa lahat upang ang bawat isa sa atin ay magpasalamat sa napakaraming biyaya na ating natatanggap sa ating buhay. Kaya maaari bang pumalakpak ng mas malakas? Ang mga kadeboto nating ang laman ng puso, walang hanggang pasasalamat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, naway lagi nating alalahanin. Huwag po tayong mabuhay sa sinasabi ng ibang tao. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Ikalawa, maging tapat tayo sa misyong ipinagkatiwala sa atin hanggang sa dulo ng ating buhay. At ikatlo, tanggapin natin ang ating pinakamamahal na Poong Jesus Nazareno bilang ating Panginoon, Diyos, Hari at tagapagligtas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.